yung himalang nakaligtas siya sa bullet na tumama sa kanyang upper right ear. Sabi ng iba, parang ilang centimeter lang yun, parang in a split of seconds kung pwedeng talagang patay na siya nun eh. Hello mga ka-faith, my name is Brother Adrian Milag and today, mahalaga tong pag-uusapan natin at meron akong gustong ibahagi sa inyo. I'm sure, di ba, marami sa inyo ay aware sa nangyaring assassination attempt kay former President Donald Trump. And today, meron akong i-share sa inyo na very interesting information. Binerify ko tong information na to at naniniwala ko yung nangyaring assassination attempt kay former President Donald Trump ay naniniwala akong miraculous yun, yung pangyayari na yun. Supernatural yung nangyari doon. Hindi yun yung parang coincidence or siguro swerte lang si Donald Trump or sasabi ng iba, masamang damo yan kaya hindi pa natuluyan. Pero kung titignan natin, kung observe natin or i-discern natin, ay naniniwala ako na merong intervention ang Diyos at niligtas talaga si Donald Trump sa possible death nung mismo araw na yon. May nabasa akong isang article na kinoconnect siya sa Our Lady of Fatima. Marami sa inyo sabihin, ako Adrian, fanatic ka naman masyado, di ba? Bakit mo kinoconnect yan kay Our Lady of Fatima? Pero tignan natin, di ba? Dapat maging open-minded din tayo. At itong mga isi-share ko sa inyo based sa nabasa kong article mismo sa isang legit Catholic site. Kasi July 13 siya nangyari mga ka-faith. At kung di nyo po alam ay ang July 13, marami sa inyo, di ba, kung ikaw ay may devotion sa Our Lady of Fatima, which is yung nangyaring third apparition ni Mama Mary doon sa tatlong bata. Una sa lahat, itong assassination attempt kay President Donald Trump ay nakakalungkot. Bakit pa kailangan humantong sa ganitong pangyayari na kailangan mo pang pumatay or magpapatay, di ba, ng isang tao para lang i-retain ang iyong power or kung anumang intention ng killer na to, politics war ba ito or anumang intention. Pero itong mga pangyayari na to about politics ay nangyayari naman talaga na merong pinapatay kasi ayaw nilang manalo tong isang presidente na to. Ito ay nangyari sa Pennsylvania na yung tangkang pagpatay kay Donald Trump sa kanyang campaign rally noong mga panahon na yon. Yung himalang nakaligtas siya sa bullet na tumama sa kanyang upper right ear. Sabi ng iba, parang ilang centimeter lang yun, parang in a split of seconds kung pwedeng talagang patay na siya nun eh. Pero yung in a split of second, nagbago yung parang direction ng bullet na hindi yun nag-straight sa kanyang ulo na pwedeng i-cause ng kanyang kamatayan. Pero dumaplis lang yun sa kanyang tenga. Nasabi ko nga kanina, itong July 13, hindi lang to basta araw. Diba? Noong July 13, 1917, sa parehong araw ng assassination attempt ni Donald Trump, ay dito pinakita ni Our Lady of Fatima sa tatlong batang pastol ang mga bisyo ng hell at nagbigay siya ng isang mahalagang mensahe tungkol sa hinaharap ng mundo. Kabilang dito yung kanyang message about Russia. Coincidence ba to na parehong ng araw naganap yung assassination ni Donald Trump at itong nangyaring vision doon sa tatlong bata? Itong apparition na to ng Our Lady of Fatima noong 1917 ay mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Si Mama Mary, di ba, nagbigay diin siya paulit-ulit sa kanyang message yung importansya ng pagdarasal, penance, pagbabago ng buhay, which is conversion. At sinabi niya na ang dasal ang susi sa kapayapaan at kaligtasan ng mundo. Meron din akong gustong i-share sa inyo mga ka-faith. Parang may connection tong dalawang to eh. Na tulad ni Pope St. John Paul II noong 1981 ay nakaligtas din siya sa isang assassination attempt noong May 13. At itong kanyang pagkaligtas sa assassination attempt ay iniuugnay na niligtas si Pope John Paul ni Our Lady of Fatima. Kasi ito yung mismong feast day ng Our Lady of Fatima, which is parang, di ba, may connection, di ba, yung parehong pagkaligtas ni Donald Trump sa assassination attempt. Ito pa ang very interesting mga ka-faith. May isa pang bahagi ang kwento ito. Inauguration day ni Trump ay binigyan siya ni Father Andrew Mahana
isang Maronite Catholic priest ng statue ni Our Lady of Fatima at ng isang rosaryo. At gustong-gusto ito ni Donald Trump. Kaya hiniling niya na manatili ang statue ng Our Lady of Fatima sa White House. At ito pa nga yung sinabi ni Father Andrew Mahana, when I met President Trump, I gave him the statue and a rosary. It was a gesture to bring the blessing of the Blessed Mother into the highest office of the United States. Hindi lang yon ang ginawa ni Father Andrew Mahana. At alam niyo ba, ito nakagulat mga ka-FITA, nagsagawa rin siya ng rite of exorcism sa mismong White House para pagpapaalis ng mga anumang masasamang espiritu na meron doon sa White House. I'm sure marami doon na bendisyonan at na-cleanse talaga itong White House na to during yung presidency ni Donald Trump. Siguro maaari sinasabi nyo ngayon na bakit mo naman kino-compare yung dalawang yan, di ba? Kay St. Pope John Paul II kay Donald Trump. Na si Donald Trump makasalanan, di ba? Ang daming kalokohan yan, babaero, etc. etc. Ang daming binatong mga issue dyan. Samantala si Pope St. John Paul II, very holy, pious at saint. Diba? Saint nga yan, santuayan. Pero kung titignan natin, lahat naman ng naging santo ay naging makasalanan, diba? Meron din naman sila sinful fast. Your fast will never define your future. All the saints, once upon a time, they become a sinner. Like si Saint Augustine, diba? Naging adulterous nga yan, diba? Si Saint Ignatius de Loyola. Marami pa akong pwedeng banditin sa inyo mga pangalan na talaga naging makasalanan. But nung nagkaroon sila ng personal encounter with the Lord, gumalaw ng Diyos sa buhay nila, ay doon sila nagkaroon ng conversion and they become a saint. In fairness with President Donald Trump, nakita naman din natin yung kanyang transformation, yung nangyari sa kanya, especially nung pumasok na siya sa politics at nung naging presidente na siya. Alam niyo mga ka-faith, yung nangyari assassination attempt kay Pope John Paul as kay Donald Trump, ano yung nagko-connect sa dalawang yun? Yung Our Lady of Fatima, which is yung May 13, yung nangyari kay Pope John Paul, at nung recent yung kay Donald Trump, which is July 13. At ito, very interesting ngayon, share ko yung kay Father Mahana na nagbigay sa kanya ng statue ng Our Lady of Fatima. I hope pagdasal nyo na mag-reply si Father Andrew Mahana at mag-guest natin, ma-interview natin siya dito sa ating program. Pero gusto ko i-share na sa inyo ito habang hindi pa siya sumasagot. At ito pa, very interesting na gusto ko i-share sa inyo, na alam nyo ba yung asawa ni Donald Trump, which is si Melania Trump, very interesting na nagdadasal siya ng rosaryo araw-araw. At alam naman natin ang Holy Rosary ay isang makapangyarihang sandata laban kay Satanas. Every Hail Mary nga, di ba, takot na takot dyan si Satan. Talagang it's like a blow in his head. At ang Holy Rosary ay napaka-powerful protection yan against evil. Katulad nga nung nangyaring pagkaligtas ni Donald Trump sa isang possible death, naniniwala ako na yung pagdarasal ng asawa niya ng Rosario naging protection din sa possible na assassination attempt kay Donald Trump. At marami din ako nababasa sa comment section na ito daw na nangyari na assassination attempt kay Donald Trump ay ano daw yan, parang scripted, di ba, gawa-gawa lang ng mga Republicans para kunin ang simpatya ng mga tao, parang stage lang yan, di ba, para hello, di ba, hello, yan ba isang prank at gagawa sila ng ganyan at para may mamatay na isang tao na nandun sa rally, tinamaan sa ulo, di ba? Headshot, yung possible na bala na tatama kay Donald Trump ay dumapli sa tenga niya at tumama dun sa taong yun. So imagine po yung gagawa ka lang ng pag-iimbento ay para sa buhay ng isang tao. Absurd yun eh, di ba? Parang ridiculous para sabihin yung ganun yan. Minsan kasi mga tao ngayon medyo hindi na nag-iisip dahil sa sobrang hate nila doon sa taong yun. Parang lahat na ng dahilan at lahat na pwede nilang ibintam is sasabihin nila. Pero ako naniniwala yung my personal opinion ay hindi yun gawa-gawa at talagang legit na assassination attempt yun. Kaya mga ka-fake, nakita talaga ng buong mundo yung milagrong pagkaligtas with Donald Trump sa assassination attempt ay dito pinakikita na talaga merong Diyos. Diba? Pinakikita dito yung protection ng Diyos sa mga tao. Lahat tayo, God wants to protect us. Kaya importante na we pray the rosary every day with our family. Kung ikaw ay Katoliko, talagang
Gagamitin mo yung mga sacramentals, yung holy oil, holy water, exorcise salt. You ask God to protect you. Yung prayer ni Saint Michael, ito, dasali mo yan araw-araw. Kung ikaw ay ama ng tahanan, i-bless mo. Kung yung pamilya mo araw-araw, you pray for protection and ask Jesus to cover them with the blood of Christ and protection ni Mama Mary at yung guardian angel mo. Alam nyo, isa din yan sa minsan nadidiscredit natin yung guardian angel natin na nandyan sila palagi. And they want to protect us, they want to protect you. Kaya hingin mo din palagi ang kanilang gabay, yung kanilang tulong. Na wishes ako palagi kong hinihingi ang protection at guidance sa aking guardian angel. Importante na ipagdasal po natin ang possible na maging president ng Amerika. Kasi crucial ang darating na election dyan sa Amerika. Kahit na sabihin mong hindi ka na magbotante ng Amerika, lahat naman tayo, di ba, may connection sa isa't isa. Lalo na ang yung malaking bansa na Amerika. Kung sino man mananalo ngayon, ay yun ang niyaring mga gulo or anumang problem ngayon dito sa mundo, ay magkakaroon ng malaking effect yan sa possible na mananalo presidente sa Amerika. Kaya mga ka-faith, let's pray. Manalo talaga yung tamang leader, ay yung tamang presidente dyan sa Amerika. And dito rin sa Pilipinas, pray for our leader talaga. And our prayer is so powerful, okay? Sabi nga, if there are 2 or 3 gathered in my name, I am there in your midst. So imagine kung lahat tayo nagdarasal, especially we pray the rosary every day, merong magandang fruits yan para sa ating bansa. At mga ka-faith, kung sa tingin mo na bless ka dito sa vlog na to, meron pala akong naging interview kay Father Chadri Perger, isang renowned exorcist sa Amerika, at pwede mo yung panoorin. Ilalagay ko dito yung link sa taas or sa baba ng video na to. God bless. Hello mga ka-faith, if you want to support the ministry of Sis Carmela, para bilhin po ang kanyang gawang beeswax candle, and kung di ka familiar dito sa beeswax candle, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa 3 days of darkness, na ito lang daw yung kind of candle na sisindi pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation, okay? Hindi po tayo fino-force na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested ng ating mga merchandise item,